sa isang tahimik na baryo kung saan ang gabi ay mas maitim kaysa sa karaniwan at ang hangin ay tila may dalang mga lihim, may isang kwento na hanggang ngayon ay bumabalot pa rin sa alaala ng aming pamilya noon bago pa dumating ang mga ospital, bago pa maging moderno ang gamutan. Iisa lang ang takbuhan ng mga tao kapag sila'y may sakit. Sa baryo ng aking lola, may isang albularyo na kilala sa pagiging mabait, matulungin at hindi kailanman naniningil. Ang kanyang bahay, nakatayo malapit sa kanila, isang simpleng kubo pero may kakaiba dahil gabi-gabi hindi nito pinapatay ang ilawan. Isang gabi, hindi napigilan ng mga anak ng lola ko ang kanilang kuryosidad. Bakit kaya hindi siya natutulog? Anong ginagawa niya magdamag? At dahil sa pagiging makulit, napagdesisyunan nilang puntahan ang bahay ng albularyo. Tahimik ang paligid. Tanging huni ng kuliglig ang maririnig habang papalapit sila sa bahay. At doon may narinig sila, mahinang bulong, parang panalangin at isang orasyon. Dahan-dahan silang sumilip sa siwang ng dingding at ang kanilang nakita, ang hindi nila makakalimutan, kailanman ang albularyo ay hindi na mukhang tao. Ang kanyang anyo parang pulang langgam, hindi malinaw kung panaginip ba o bangungot. Pero sapat iyon para lamunin sila ng takot. Hindi na sila nag-isip, tumakbo sila pabalik sa kanilang bahay habang nanginginig at halos hindi makahinga. Kinabukasan daw dumating ang albularyo, tahimik, nakangiti, parang walang nangyari. Ngunit ang kanyang mga mata, tila may alam. Huwag ninyo sana ipagsabi. Mahina niyang sabi, hindi naman ako masama. At doon natapos ang usapan, parang walang nangyari. Nagpatuloy ang buhay sa baryo. Masaya, payapa, pero may lihim na nakabaon sa kanilang alaala. Lumipas ang panahon at dumating ang araw na namatay ang albularyo. Nalungkot ang buong baryo, pero may isang bagay ang hindi nila inaasahan. Sa kanyang libing, libo-libong langgam ang sumama sa kanya hanggang sa kanyang huling hantungan. Parang may nagbabantay o may sinusundan na hindi kayang ipaliwanag. Sabi-sabi, ang kanyang kakayahan ay naipasa isa sa mga kapatid ng lola ko. Ang sinasabing nakatanggap nito, napansin agad ang pagbabago. Hindi pangkaraniwan ang kanyang lakas. Kahit itali, nakakawala siya. Marunong din siyang manggamot, parang ang dating albularyo. Ngunit hindi lahat ng kapangyarihan ay napupunta sa mabuting landas. Naligaw siya, nakulong sa matagal na panahon, sa munti, at nang siya'y makalaya, matanda na siya at nawala na ang kanyang kakayahang manggamot. Pero may isang bagay na naiwan. Kaya niyang tumawag ng ibong panggabi. Hindi ito kwento lang, saksi mismo. Ang kapatid ko, isang gabi may dumating na ibon. Hindi pangkaraniwan ang itsura. Ang mga mata nito nagliliyab, parang apoy sa dilim. Isang iglap, pinalis ito at naglaho parang usok at doon nagtatapos ang kanilang kwento. Pero hindi ang amin dahil ako mismo may nakita, isang puting usok na biglang lilitaw. Walang pinanggalingan, walang direksyon. At sa tuwing makikita ko iyon, may isang miyembro ng pamilya ang mawawala. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung ito ba ay sumpa o pamana. Sabi nila, ang mga ganitong bagay, hindi mo kailangang pag-aralan till dahil kung minsan, ikaw mismo ang pinipili. Wala namang itinuro sa amin ang aming mga nakatatanda. Walang ritual, walang dasal, walang babala. Pero may mga bagay na kusang nagpapakita. Ang kapatid ko, nakakakita siya ng iba't ibang uri ng duwende. Hindi isa, hindi dalawa, kundi marami. Iba-iba ang anyo, iba-iba ang pakiramdam. May tahimik lang, pero meron ding
tila may masamang balak. Ako naman, iba ang akin. Hindi ko sila nakikita, pero may nakikita akong iba. Isang puting usok, bigla na lang lilitaw. Walang dahilan. At sa bawat paglitaw nito, may kasunod na hindi magandang mangyayari. At hindi lang iyon, minsan, sa aking panaginip, may mga duwending puti. Hindi sila mukhang mabait, hindi sila nagsasalita. Pero nararamdaman ko na ako'y ginugulo nila. Parang may gusto silang kunin o ipaalala na hindi ako dapat naroon. Pero sa lahat ng iyon, may isang nilalang na pareho naming nakita. Isang itim na anyo, walang malinaw na mukha, pero may pulang mata. Mata na parang nagbabaga. Mata na kahit sa dilim, nakatingin sa'yo. Sa akin, lumalapit siya sa panaginip. Tahimik, nakamasid, parang naghihintay. Hindi siya umaatake, pero ramdam mo na kaya niyang gawin iyon anumang oras. Sa kapatid ko, hindi panaginip, nakita niya ito sa totoong buhay. Isang iglap lang, nakatayo, nakatingin at pagkatapos nawala. Simula noon, hindi na namin alam kung ito ba ay guni-guni o isang bagay na matagal nang nakasunod sa amin. Pero may isang bagay na nagbago. Nung lumipat kami ng lugar, bigla na lang nawala. Wala nang bangungot, wala nang mga anino, wala nang mga matang nakamasid sa dilim. Parang may naiwan o baka may hindi sumunod. Pero minsan, napapaisip pa rin ako, iniwan ba talaga namin sila? O hinayaan lang nila kaming umalis? At kung sakaling bumalik kami doon, naghihintay pa kaya sila?